Sa pool, sa tingin ko, ito rin ay napakalaking panloloko talaga. Alam na kasi ng mga katulad ni Sara Duterte na maraming mga kababayan, tayo, na madaling mauto at madaling magpaloko. Kaya ayan, nako, kung ano ang statement na sinabi minsan ng mga katulad na ito, kahit balubaluktot at walang basihan, ay pinaniniwalaan ng mga kababayan nating uto-uto. Malungkot na katotohanan pero yun nga, kung walang magpapaloko, kung walang magpapauto, edi sana itong mga ito madadala, mapapagod sa panluloko at pang-uuto. Alright, ito po ay tungkol sa ICC. Yung probe ng ICC nga doon sa drug on war ni Duterte na mukhang pinag-iisipan na ng nasa Malacanang kung babalik nga ang ating bansa bilang miyembro ng ICC. Kaya ayan, may mga statement na ganito yung kampo ni Duterte. Sina Roque, sina Bato at marami pa pong iba. Scripted dahil pare-pareho. Pare-pareho ang dapat or ang pinupunto netong mga ito. Sabi magaling. May coordination ngayon etong mga to. Katulad po natong pahayag na ito ni Sara Duterte, pero yun nga, barado na naman po kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Tignan natin. Ulitin ko itong mga ganitong statement, hindi ito bago. Ito yung pinaka-script ngayon ng kampo ni Duterte. To allow ICC prosecutors to investigate alleged crimes that are now under the exclusive jurisdiction of our prosecutors and our courts is not only patently unconstitutional, but effectively belittles and degrades our legal institution. Okay. So, parang mas ganda sana kung yung ating mga prosecutor, yung ating mga attorney, halimbawa yung ating mga judges, mas maganda sana na sila yung magsalita mismo. Okay, tungkol nga dito sa claim natin si Sara Duterte na ito daw ay nagdi-degrade ng ating legal institution. 'Di ba? Kung sana manggagaling sa kanila yung mga ganitong pahayag, pag-iisipan natin, ay oo nga, dahil sila talaga yung may alam sa ganyan. Pero yung mga katulad ni Sara Duterte at marami pang iba katulad ni Bato de la Rosa, na kuno nga ay parang kabastusan ito sa ating legal institution dahil nga gumagana naman daw ang ating justice system. Katulad nga ng pahayag din si Senator Amy Marcos. 'Di ba? Pare-pareho sila para lang i-justify na hindi na dapat talagang payagan ng ICC na manghimasok daw or ituloy ang investigasyon nga. Ito ngayon ang sagot ni Kabataan Party List Representative. Totoo, di dapat lukuhin ang taong bayan. Alright. So para doon sa mga kababayan natin na kaagad-agad naniniwala na ay wala namang jurisdiction dito ang ICC. Abay, sino may sabi sa inyo? Ay may nagsampa ng kaso nung tayo ay miyembro pa ng ICC. Okay, ngayon nga ang pinaka-statement na nasa Malacanang, pinag-iisipan daw na bumalik ulit sa ICC bilang miyembro nga. Dapat daw pag-isipan dahil hindi daw yan basta-bastang papasok lang tayo sa ganyan. Pero kung natatandaan nyo po, ang ginawa ni Digong, basta-basta lang po tayong nag-exit sa ICC. Di ba? Kaiba yung mga statement nila. Anyway, so yun nga, panloloko ito. ICC has jurisdiction on crimes of Rodrigo Duterte before PH left ICC. So bago pa man tayo lumisan, ito yung katotohanan sa ICC, na andyan na po yung kasong yan. Ibig sabihin talagang may jurisdiction pa doon sa mga crimes netong dating Pangulo. May jurisdiction pa ang ICC. Sa mga ayaw na ICC ang mag-investigate sa berdugong pasimuno ng war on drugs, hinihimok ba nila ang current admin, example ang DOJ daw, na mag-step up para mapanagot si Rodrigo Duterte? Di ba hindi naman? Okay? Walang kung sakali man na may mga, sa tingin ko, meron talagang kaso rin yan dito sa atin. Pero umuusad ba? Hindi ba dapat etong mga katulad ni Sara Duterte, ni Amy Marcos, ni Bato de la Rosa, Robin Padilla at Harry Roque, hindi ba dapat sila talaga yung humimok? Okay? Ang current administration, ito nga, para ituloy at pursigihin
At yun nga, dapat managot si Digong. Dahil alam ng buong mundo yung war on drugs na yan, kung gaano kalala, kung gaano ka-bloody. Pero tayo mga kababayan natin, tayong mga Filipinos, nagmamaang-maangan, hindi ba't nakakahiya yan? Tapos sasabihin natin si Amy Marcos na malaking kahihiyan. It's a big shame daw na manghimasok ang ICC dito sa ating bansa. Nang ibig sabihin lang daw ay hindi umuusad or hindi nagwo-work ang ating justice system. Di ba napakakitid? Ang kitid niyo po, Senator Amy Marcos. Nagkikitid-kitiran kasi yung mga yan dahil alam nila na dapat silang magkunwari pa rin na pinoprotektahan si ganito, may unity pa rin kuno at marami pang sitwasyon na hindi na nila kayang aminin sa sarili nila. Nawasak na ang unity, na sila ang totoong magkaaway at nagpapagulo ng ating bansa. Masaklap pero totoo.